Sobrang mahal na nga ng mga bilihin ngayon, lalo na ang gasolina. Kaya napapaisip ka, Makapag-e-bike na lang kaya? mas mura compare sa motor, madaling i-maintenance, and syempre, eco-friendly pa. Ang kaso, hindi mo gusto yung forma niya. Don't worry my friend, dahil nandito na ang AIMA A700. Hatid sa atin ng Mobilit E. Woo! Ang pogi talaga to guys. Kita nyo yan? Yes guys, isa ito sa pinakasosyal na e-bike dito sa Pinas. Ang AIMA A700 ay may rated power motor na 1,200 watts. AIMA Tech 5th generation motor. Battery specs 72 volts, 38 amp hour. Made in graphene type battery. Dagdag kaalaman lang guys, merong tatlong klase ng battery na ginagamit sa e-bike. Una yung lead acid, which is yung pinaka-common dahil sa pinakamura ito. Ito ay tumatagal lamang ng more or less 2 years. Next is yung lithium battery, which is yung pinakamakunat pero pinakamahal din. Natatagal ng minimum of 3 years pataas. And lastly, itong graphene battery. Nasa pagitan ito ng lead acid at lithium in terms of performance and pricing. Ito ay kaya tumagal ng minimum of 3 to 5 years as long as maaalagaan ng maayos. 6 pieces yan guys. Ang matindi pa dito, 130 kilometers ang kayang takbuhin dito sa isang full charge. Compute natin saglit guys. Si A700 ay may power consumption na 1,200 watts. Then 10 hours per full charge. 11.6 per 1 kilowatts hour as per Meralco. Equivalent to 132 pesos per 130 kilometers. Less maintenance needed. Hindi ka naman siguro araw-araw tatakbo ng 130 kilometers. Kung 10 kilometers lang ang biyahe mo kada araw, aabutin po ng 2 weeks ang isang full charge ito. O diba, sobrang tipid niyan guys. Dalawa nga pala susi nito, isang top card para sa pag-activate ng unit. O diba, lakas makasosyal. Then physical key para naman sa pag-access ng underseat compartment. Dito muna tayo sa panel. 6 inches full digital panel display. Napakaganda talaga ng instrument cluster nito mga paps. Very readable, malalaki yung fonts. Then lahat ng kailangan mong basic info while riding is nasa e-bike na to. Yung mga switches niya, well napakaganda. Very premium at mukha namang matibay at tatagal. Yung pairings niya may textured na. So hindi siya madaling magasgas. At the same time, maganda siyang tingnan. Gusto ko yung kulay niya. May hook na din dito para sa inyong mga pinamili. Sa left side naman ay may pocket na. Charging port para sa ating phone kung kailan mo ng charger. Equip na to ng alarm para dun sa mga etsuserang magnanakaw, very safe tong e-bike na to. Hindi mo siya basta may atras or abante kapag hindi naka-activate yung unit. Ang top speed nga pala nito is nasa below 60 km per hour. Mabilis na yan para sa isang 1,200 watts na e-bike. Sinadya talaga ng manufacturer na ganoon yung kanyang top speed dahil sa LTO rules. I think pag lumampas ng 65 or 70 km per hour is kailangan na siyang iparehistro. And speaking of rehistro, meron na rin tong chassis at engine number. So hindi na kayo mamamroblema in case na i-require ni LTO yung e-bike registration. Unlike dun sa ibang cheaper brands na walang engine and chassis number. Sa footboard, textured na rin mga chong, makapit yung sapatos or tsinelas dito. Kagandahan pa dito, integrated yung footrest para sa angkas. Natutupi siya papasok para malinis tingnan kung wala kayong angkas. Matrix type ang LED headlight. Maliit lang yung bulbs pero malakas. Very minimalist yung datingan nito tapos meron siyang branding na AIMA sa loob. Taillight and signal lights full LED na rin po. Tapos itong logo sa harap, nailaw po yan. O astig, di ba? Parehong ventilated disc brake harap at likod. 26mm disc brake sa harap at 18mm naman para sa likod. Tingnan nyo mabuti yung build nito guys. Solid na solid. Naka big disc, napakaangas ng front shock, color silver, at meron pa siyang oil or air reservoir dito sa side. Yung upuan grabe, para kang nakupo sa sopa. As in malambot at komportable. Then yung storage, 32 liters. Kasya ang average na full space dito. Seat height, 29 inches or 740mm. Pasok to sa mga 4.8 pataas I think. Then bago makalimutan, yung rebound ng kanyang shock sa likod is adjustable. Pwede mo siyang patigasin and pwede mo rin siyang palambutin. Pwede siyang mabasa guys or malubog sa tubig. Basta hanggang tuhod lang. Kasi hanggang dun lang yung kanyang wading depth. Tapos meron siyang 40 amps na breaker if ever tumirik to dahil sa tubig or may problem sa kuryente. Magti-trip lang yung breaker, i-on or off nyo lang yung breaker para mag-reset yung unit. Nga pala may libre na rin siyang backrest para sa angkas. And regarding naman sa warranty and spare parts, kagandahan kasi sa brand na to is nandito lang sa Laguna Tech2Park yung kanyang planta. Kaya wala po kayo po problemahin sa pyesa, lalo na yung mga consumables like tires and brake pads. Magkano naman tong premium e-bike na AIMA A700? Ito po ay nagkakahalaga ng 60,500
500 pesos para sa cash. Down payment, 15,000 pesos. Monthly amortization, i-flash ko lang na po sa screen para sa 6 months up to 36 months. Then, merong special offer itong si Mobilite E. Much better, kontakin nyo na lang po si Sir Glenn ng Mobilite ng Binyan branch para sa mas accurate na explanation. Andiyan na po yung kanyang contact number sa screen. Mobilite is located po dito sa 145 Manila Road, Binyan, Laguna. Along the highway lang po. Meron din silang branch sa 911 JP Rizal, Concepcion, Puno, Marikina. Or visit their Facebook page, Mobilite-E Electric Motorcycles. That's it. Kung naghahanap kayo ng solid at premium na e-bike guys, service sa work, school, pamalengke, pang short ride, dito na kayo sa Mobilite IMA A700. Hanggang dito lang. Ito po ang That's Cabin. I'm out.